Huwag na nating papasukin. So bakit may karapatan si God na mag-judge? Kasi siya yung lumikha sa atin. Siya yung nagmamayari sa atin. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. So lahat ng mga laman ng sanglibutan, lahat ng nilikha, may buhay man o wala, including yung mankind, ay pag-aari ng Diyos. Sa Ezekiel 18 verse 4, kaya nga sabi niya dito, all souls are mine. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sins shall die. So, ang ating in-establish dito is, God is our creator. Therefore, siya ay may karapatan na humatol sa atin. O ano mang gawin niya sa atin. Di ba? So, number 2, God is omniscient. Ibig sabihin, nakakaalam siya ng lahat. Alam niya ang lahat ng nangyari kahapon, bukas, kanina, last week, last year. Nasa lahat siya ng lugar at nasa lahat siya ng panahon. So, siya yung nasa poder para magaling mag-judge kasi alam niya lahat eh. Alam niya yung nangyari, alam niya kung paano nangyari, etc. Ang gusto natin sa isang hukom ay alam niya lahat yung mga ebidensya, alam niya lahat yung circumstances, etc. etc. Itong God na ito ay nakakaalam. Sabi sa Hebrews 4 verse 13, no creature is hidden from His sight. Walang natatagong nilikha sa kanyang paningin. But all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. Yung pagiging pagiging exposed natin sa Kanya, yung tungkol sa atin, ay may kinalaman sa ating giving of account isang araw, sa ating pakikipagtuos sa Kanya. So, yun yung dahilan kung bakit siya omniscient. Hindi lamang dahil yun yung katangian niyang kakaiba, kundi may kinalaman yun sa Kanyang tama at matuwid na paghatol isang araw. Para at least, wala tayong reklamo pag hinatulan niya tayo kasi nakakaalam siya eh, di ba? Malay mo, baka may mga record pa ng buhay natin sa Kanya. God is righteous yung number 3. Okay, Deuteronomy 32 verse 4. He is a rock. Sabi niya, what He does is perfect. All His ways are fair. He is a faithful God who does no wrong. He is honorable and reliable. So, dito sa gitna, sabi niya dito, all His ways are fair. Ang kanyang kalagayan, ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang mga gawi ay pantay. Ibig sabihin, hindi siya partial. Okay, si God ay walang kinikilingan, parang GMA, 'di ba? Walang kinikilingan. Walang pinapaboran yung God. Yung gusto natin maging hukom ay parang yung sinisimbolo ng justice, 'di ba? Isang babae may hawak na timbangan pero nakapiring yung mata. Kasi kapag walang piring yung mata, yung hustisya, paano na lang kapag yung sangkot dun sa kaso ay kakilala niya? Magiging bias siya, 'di ba? Ang God ay righteous, ibibigay niya kung ano yung karapat-dapat sa sino pa man. Sa Romans 2 verse 5, 6 at saka 11, God's righteous judgment will be revealed. Isang araw, di ba, mahahayag yung tamang paghatol ng Diyos. He will render to each one according to his works. Ibibigay niya sa bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Meron tayong ganung araw ng pagtutuos at paghuhukom. May mga tao sa panahon natin at in the past na nakaligtas sila sa tinatawag na the arm of the law, di ba? Si Hitler for example, siya ay namatay bago siya hatulan o kaya naman litisin. At alam natin maraming kabuktutan si Hitler. Kaya lang, nakatakas ba talaga siya? No. Sabi ng scriptures, si God ay magre-render, magbibigay sa kanya ng ayon sa kanyang mga gawa. At pumuksa siya ng madami, pumatay siya ng madami. For God shows no partiality. Wala siyang pinapaboran. Hindi siya tumatanggap ng suhol. At itong God na ito ay makakaasa tayo na fair mag-judge. Dito, sabi niya, yung God's righteous judgment ay yung kanyang hindi pagbibigay ng pabor sa kahit sino. God's righteous judgment is God's showing no partiality in judgment. So, meron tayong napakagandang hustisya sa Diyos. Diba? Yun lang yung hustisya na pwede mong pagkatiwalaan. Number 4, pero dito number 3 pa rin, pero number 4 po yan. God is gracious. Ang gusto natin sa hukom, yung may heart. Diba? Hindi lang basta-basta maghuhukom na kasi yun yung tama eh. Pero wini-weigh din niya, tinitimbang din niya kung kailangan mo ng favor o hindi. At ang God, nagre-reserve siya ng favor sa mga kahit hindi karapat-dapat kasi yun yung ibig sabihin ng grace. Titus 2 verse 11. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. So, ang grace ay showing favor sa mga hindi karapat-dapat. Di ba? Ginagawa ng Diyos sa atin yung hindi natin magawa. Ibinibigay niya yung hindi natin kayang ibigay sa ating sarili. Yung kapatawaran,
yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang tawag doon sa scriptures is the grace of God. Nagpakita siya, hindi lang siya na-preach. Kasi ang grace of God ay Himself mismo. Kasi ang grace ng Panginoon ay yung kanyang persona. Kaya nga dumating si Jesus. Di ba, nagkatawang tao. Siya yung God na nagkatawang tao. Upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Dumating yung kanyang espiritu. Yung God mismo. Upang ibigay sa atin yung buhay na ginugusto ng God para sa atin. At yun yung kakumpletuhan ng salvation. Okay? The coming of the Son and the coming of the Spirit. The coming of God to give us grace. God is gracious. Bago tayo hatulan ni God, bibigyan niya tayo ng chance. Hindi lamang para mga tuwiran sa mga kasalanan natin, kundi para magbigay ng amnestia kung kailangan natin. Romans 5 verse 20. Kaya nga sabi dito ni Paul sa Romans 5 verse 20, now the law came in to increase the trespass. Yung kautusan, doon tayo nagiging makasalanan. Kasi pag hindi mo nagawa yung kautusan, isang puntos na naman yun ng pagkakasala. Napakaraming kautusan. Kaya nag-i-increase yung kasalanan ng tao dahil maraming mga utos yung God na hindi niya nagagawa. Di ba? Kaya lang sabi niya rito, kung tumataas yung antas nung ginagawa mong kasalanan, yung grace naman ay dumadami at yumayabong. Parang directly proportional yung trespasses at saka yung grace. Yung trespass ng tao at yung grace of God. At ito ay eternal. Kasi ang grace of God ay katangian niya yun na eternal. So, kung hindi ito sinabi niya para tayo ay magkasala. Pero, ito talaga yung ayos eh. Kaya nga scandalous yung grace eh. Kaya nga controversial siya eh. Bakit napapatawarin yan? Di ba? Bakit mo ipapapasukin sa kingdom yan eh? Napaka masungit yan sa akin nung bata ko. Or yung tao na hindi niya ako pinautang, ganyan, or hindi namamansin yan eh. Di ba? Pero si God yung magdi-decide. Kasi siya siya yung Savior at siya yung Judge. Di ba? At He will show mercy on whom He wants to show mercy. At may sovereignty yung God tungkol sa bagay na ito. So, ito yung mga magagandang balita na dapat nating marinig. Kasi itong hukom na to, hindi lang siya righteous, hindi lang siya omniscient, hindi lang siya creator natin, gracious God siya. Di ba? Kaya siya ay karapat-dapat humatol. Sabi ng Santiago, He gives more grace, Nagbibigay siya ng masigit na biyaya. Therefore it says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Pero, ang requirement para bigyan kayo ng masigit na biyaya, you have to be humble. Na kailangan kilalanin mo yung pagkapanginoon niya, kilalanin mo yung pagiging makasalanan mo, at meron kang heart na gustong tumalikod sa mga nakikilala mong kasalanan sa buhay mo. Okay, so, yan po yung number 1. God has the right to judge. Meron ba? Yes. Di ba? Resounding yes yan. Number 2, the judgments of God. Bakit plural yung judgments of God? Kasi ang alam nating judgment is kapag harap na tayo sa kanyang trono, tapos sabihin na niya sa atin, dito ka pupunta, dyan ka pupunta, di ba? Heaven or kaya hell. Pero ano itong mga judgments ito of God? Pinag-usapan natin ito ngayon dahil may mga nagsasabi na ang COVID-19 daw is a judgment from God. Totoo ba yun? Di ba? May mga variants pa ito, kaya baka judgment of God talaga. Kasi walang magawa yung tao eh. Di ba? Yung massive flood sa Henan, sa China, na sabi nila is worst in 1,000 years. Di ba? Biruin mo, yung kaya nilang, o yung rain na dapat meron sila in a year, bumagsak ng 3 days lang. Kaya ang daming namatay, ang daming nasira sa China. Maraming lugar doon ngayon ay apaw yung tubig kasi hanggang ngayon si Fabian talagang makulit, di ba? Pero ganun din sa Europe, sa Germany, di ba? Sa kalapit na mga lugar. Dahil daw sa global warming na sabi nila ay kagagawan ng tao, di ba? So, ginajudge ba ni Lord yung maling paggamit ng tao ng sanglibutan? Di ba? Yung mga bagyo ba natin, katulad nitong si Fabian na ngayon ay nilulubog niya yung ibang lugar sa Pilipinas, ay judgment of God? Yung earthquake nung nakarang madaling araw, ito ba ay judgment of God? Yung mga giyera, di ba, na nababalitaan natin sa Middle East at sa iba't ibang panig ng lugar ng mundo, ay judgment of God ba ito na matatawag? Ano ba yung mga judgments of God? Di ba? Si Noah ay ginudge ni Lord yung kanyang civilization. Isang pamilya lang yung natira. Namatay silang lahat. Ang ginamit niya dito is nature. Sa Sodom at Gomorrah si Lot, ganun din, nature din yung ginamit niya dito.
So, pwede tayo mag-speculate. May vulkan ba dito or may meteor ba na tumama? Pwede tayo mag-speculate. Pero yung isa by water, yung isa naman by fire. Yung paglabas ng Israel sa Egypt, diba, sa Exodus, makikita natin na gumamit si Lord ng nature. Iba-iba. Salot yung tawag at maraming mga namatay. Diba? Pero gumamit siya ng nature ulit dito. Merong mga malasimbulong kwento ng Revelation, sa Revelation chapter 6, tungkol sa apat na nakakabayo, the four horsemen of the apocalypse, na bawat isa sa kanila ay nagpapahiwatig, nagsasabi na merong mamamatay na madami, mass death na dala nila, famine, war, pestilence o pandemya katulad ng meron tayo ngayon. Pero ang question is, si Lord ba ay nagbibigay nito? Oo, directly nagbibigay siya ng judgments. Bukod dun sa final judgment na impyerno, nagbibigay din siya ng mga righteous judgments na mga particular, sa mga particular na lugar, sa mga particular na mga tao. At ito ay ginagawa ng Panginoon, whether we like it or not. Kasi siya ay righteous judgment. Righteous judge pala. Giving righteous judgment. Okay? So, ano ang basis ng God's judgment? Dapat may basis ang paghatol, di ba? Ano ang dahilan kung bakit siya nangahatol itong God na meron tayo? Leviticus 26 verse 14. Okay, pwede na tayong huminga. If you will not listen to me, sabi ni God dito, and obey all these commands, if you reject my laws, look at my rules with disgust, if you reject my promise by disobeying my commands, then sabi niya, this is what I will do to you. At yung following na is puro judgment na yon. Nagpadala si Lord ng gyera, nagpadala si Lord ng salot, etc., etc. Pero yung basis kung bakit darating yung mga bagay na ito is, hindi sila nakikinig sa Kanya. Okay? Nire-reject nila yung Kanyang kautusan. Yung Kanyang mga alituntunin ay tinutuya nila. Maraming mga taong ganyan ngayon. Actually, bago ko makakilala sa Panginoon, ganun ako eh. Yung Bible nga, hindi ko binabasa kasi sa palagay ko, pag binasa mo yan, lalambas ka sa langit. O kaya kung ano-ano pang kapilosopuhan na ginagawa nila. That is looking at the rules of God with disgust. Diba? Hindi natin pinapahalagahan. And nire-reject natin yung promise niya. Imbis na lalapit tayo sa Kanya for miracles, kasi sabi niya nakakagawa siya ng ganun. Hindi, ang iniisip natin, hindi, noon pa yan. At gumagawa tayo ng mga sariling dahilan para lang hindi natin maseryoso yung salita ng Panginoon. Therefore, nagdi-disobey tayo sa commands niya. Diba? At sabi niya, this is what I will do to you. Merong karapat dapat na balik yun. Diba? Gusto man natin o hindi. Ganun niya ginawa yung kanyang rules. Kapag gagawin mo, kabutihan mo. Kapag hindi mo gagawin, para siyang two-edged sword yung salita ng Panginoon. Diba? Yung kabila ay kapakinabangan, yung kabila naman ay kaparusahan. So, sa Leviticus 26, nandito yung kaparusahan dahil sa disobedience at nandito yung pagpapala dahil sa pagsunod. Okay? Mababasa nyo po yan kung pupuntahan ninyo. Huwag nyo munang puntahan ngayon. Mamaya na. Hosea 4 verse 1. Sabi ni God dito, listen to the word of the Lord, you Israelites. Yung basis natin ay Israel, pero generally, ito yung makikita natin na basis of God sa kanyang judgment. The Lord has brought these charges. May akusasyon yung Panginoon sa inyo. Against those who live in the land. Bakit? Kasi wala kayong faith. Wala kayong love. Wala kayong knowledge of God in the land. Yun yung charges niya. Kasi the moment na naging ignorant yung tao sa salita ni God, wala na rin silang tamang faith. Hindi na rin nila alam kung paano magmahal at hindi nila alam yung tamang kaunawaan tungkol kay God. At ang lahat ay kanya-kanya na lang. Diba? Kaya kapag may nag-angkin na, ako yung anak ni God, maniniwala yung mga tao, hindi nila alam yung salita ni God. Kapag sinabi kong ako yung pamangkin ng Diyos, baka maniwala rin kayo. Ano ang basis nyo na hindi ako? Diba? Kasi wala kayong basis, kasi wala tayong knowledge of God. Sa Hosea 4 verse 6, sinasabi niya na masisira yung bayan niya for lack of knowledge. At yung basis ng knowledge na ito is the Word of God. Mahalaga na alam natin yung Word of God. Kasi yun ay nagpuproduce ng faith, ng love at knowledge of God na dapat meron tayo. Verse 2 at verse 3. Sabihin nyo lang kung mabilis ako pero hindi ko naman kayo naririnig, pero kaya okay lang.
May pagmumura. Sabi, there is cursing, lying, murdering, stealing, and adultery. Bakit? Dahil nga wala silang love, wala silang faith, wala silang knowledge of God. People break my laws. Hindi nila sinusunod yung aking mga kautusan. There is one murder after another. That is why the land is drying up. Everyone who lives in it is passing away. Wild animals, birds, and fish are dying. Okay, pansinin nyo yung dulo Hindi lamang kapag wala tayong pagsunod kay God, personal na apektuhan tayo. Even the land, even the earth, naturally nasisira yung mundo natin. Kahit na hindi ka gumagawa ng anuman sa mundo mo, basta hindi ka lang susunod kay God, merong repercussions, merong effect na bad sa sanglibutan natin. And the world is, ang sabi ng scriptures is groaning. Diba? Kasi nasubject siya sa vanity at being destroyed siya dahil sa sin ng mga tao. Buti na lang, bibigyan tayo ng bagong langit at bagong lupa isang araw. Nakikita mo dito, the land is drying up. Magkakaroon ng drought, di ba? Kailangan ng tubig, walang tubig. Ang tawag doon ay El Nino, di ba? La Nina yung baha. Tapos sabi niya, everyone lives in it is passing away. Mamamatay sila, meron silang na-experience na drought. Wild animals, birds, and fish are drying. Di ba? Nakabalita na tayo dito. Fish kill. Kailan lang yun, di ba? Yung mga isda, namamatay sila. Natural na habitat nila yung tubig, tapos parang lunod sila doon. Namamatay sila Di ba? Maraming mga ibon, maraming mga whales, maraming mga dolphins. Bigla na lang silang pumaparada sa pampang at namamatay sila. Bakit? Sabi ng scriptures, because the people are breaking my laws. Kaya lang, sino ang nag-iisip na ganon? Ang iniisip ng mga nagsisave ng mga dolphins at mga sharks, ang may kasalanan doon ay yung mga nagtatapon ng basura. Di ba? At pumupunta yun sa mga dagat at napupulyot yung dagat. Pero, personal na kasalanan yung dahilan kung bakit. Okay? Personal na kasalanan. Ang may kasalanan ay hindi lang iilan, kundi lahat. Kasi lahat tayo ay nagkasala. Kaya nga kapag gagawin natin yung ating magagawa rito para sa ating kasalanan, nagiging part tayo ng solution at hindi ng problem. Ezekiel 5 verse 15. You shall be reproached and atoned. Sabi niya, a warning and a horror to the nations all around you. Okay, kayo ay tutuyin, kayo ay tutuksoin, kayo ay magiging babala. Okay, sa mga bansa sa paligid ninyo when I execute judgments on you. Nagja-judge si God. At ang ini-execute niya ng judgment, hindi yung kaaway ng Israel, yung Israel mismo. Di ba? Yung piniling bayan ni God. At sabi niya, my judgment when I execute them is in anger and fury with furious rebukes. Sabi ni God. May galit si God Di ba? At kahit sino ka pa, kahit pa yung pinakapaborito niyang Israel, hindi lang niya pagagalitan, bubuhusan niya ng kanyang judgments. Okay? At ganito siya magbuhos ng judgment niya, I send against you famine, destruction. Okay? Yung hina-highlight ko lang po. Famine, wild beasts, pestilence, and blood. Gera yan. Okay? So, bakit may famine at saka pasok ka. Wild beast. Yung wild beast ba na ito ay mga mararahas na hindi tame na mga hayop, maraming baka na hindi tame, o kalabaw, etc. May mga nagsuggest na yung mga viruses ay wild beasts na ginagamit ni Lord para pumatay ng madaming mga tao. Kasi nandyan na sila di ba? Pero ang ini-establish natin dito, si Lord ay nagja-judge at gumagamit siya ng nature. Gumagamit siya out of yung creation na mayroon siya. Okay? Sabi ng Habakkuk 3 verse 5, before God, went pestilence and plague followed at His heels. Nanggagaling sa Kanya yung pestilence at plague. Hindi lahat. Pero may mga pandemya at may mga salot na nanggagaling sa Diyos. At kapag nanggaling sa Kanya, hindi mo yun mapipigilan. Kahit anong gawin natin, hindi natin maititigil siya. Okay? Deuteronomy 28 verse 21. The Lord will make the pestilence stick. Mananatili yung pandemya sa inyo, sabi niya, until He has consumed you. Hanggat sa maubos niya kayo. Of the land that you are entering to take possession of it. Itong Deuteronomy 28 at Leviticus 26, pareho lang yung laman. Warning siya sa mga disobedient at isa siyang congratulatory message siya para sa mga obedient. Okay? At isa sa mga warning niya against sa mga disobedient ay pestilence. May pestilence.
At hindi siya aalis. Uubusin niya kayo. Ibig sabihin, mamamatay talaga. Di ba? So, bisitahin niyo po yan kapag meron kayong mga panahon. Tingnan natin kung ano yung mga kalagayan natin according to this. Verse 22. The Lord will strike you with wasting disease, with fever, with inflammation, until you perish. Yan ay infection. Di ba? Mga sakit yan eh. Pero sabi niya, the Lord will strike you. Galing sa Panginoon. Di ba? At may mga judgments siya. Ang mga wasting diseases, ito yung mga cancer at iba pa. Infection at iba pa. Kakaiba. Di ba? Kasi nagbibigay si Lord ng ganito eh. Hindi ko sinasabing lahat ay galing sa Kanya, pero sinasabi niya na merong ganito. Okay? At kapag merong ganito yung Panginoon, hindi siya pwedeng matigil. Hindi mo maititigil yan. Jeremiah 14 verse 10. Ito yung warning niya. Kapag nangyayari yung mga katulad nito, yung judgments dun sa mga matitigas yung ulo sa bayan, sa lahi, sabi niya, thus says the Lord God, the Lord concerning these people. They have loved to wander. They have not restrained their feet. Ba gusto nila na ang love to wander, parang gusto nilang gumala ng gumala, ayaw nilang umuwi. Kaya lang, sa sense ng Bible, ang wandering is being lost. At ang being lost is hindi ka saved. Di ba? So gusto nila maging hindi saved. Gusto nila na puntahan yung gusto nilang puntahan, ayaw nilang magpasaway. Kasi sila ay mga pasaway. Ayaw nilang magpasabi, ayaw nilang magpakorek. Therefore, sabi niya, the Lord does not accept them. Okay? Hindi sila tinatanggap ng Panginoon at aalalahanin ni Lord yung kanilang mga pagsalangsang at mga kasalanan at parurusahan niya. So, ang basis kung bakit merong judgment si God na righteous is dahil merong unrepentant na mga tao. Diba? Palaging ang sin ang dahilan kung bakit may judgment. And the Lord will not accept them, sabi niya. Sa verse 11 to 12, the Lord said to me, ito pa yung mahalaga, do not pray for the welfare of these people. Wag mong ipagdasal yung kapakanan ng mga taong ito. Wag. Though they fast, kahit na mag-fasting sila, I will not hear their cry. And though they offer burnt offering and grain offering, I will not accept them. Anumang offering na meron sila. Kaya nga, kapag alam natin yung mga salitang ganito, siseryosohin mo yung pagsunod. Siseryosohin natin yung sinasabi ng Panginoon. Kasi hindi lamang dahil wala tayong karapatan na i-break yung kanyang mga kautusan, kundi makakasama yun sa atin, hindi makakabuti yun sa atin. Sa ating kasalukuyan at sa ating walang hanggan. So sabi yun dyan, I will not accept them, I will not hear their cry. Kahit mag-pray tayo, di ba? Ang sinasabi niya, I will not hear them. So, gusto kong ipag-pray yung buong bayan natin at pinag-pray natin since last year. Sino ang hindi nag-pray sa buong Pilipinas? Sino ang hindi nag-pray nung nakita natin na namamatay at wala nang mahingang hangin yung taga-India? Sino ang hindi nag-pray nung nalaman natin na maraming namamatay sa Brazil, maraming namamatay sa South Africa? Lahat tayo nagdadasal, pero bakit hindi siya tumitigil? Because the Lord is not hearing. At kung the Lord is not hearing, this is the judgment of God. Kasi kapag sinasabi mong itigil mo yan, pero ang kalooban ni Lord ay ituloy niya yun, you are against God. Kasi kalooban niya yun eh. Judgment niya yun eh. Minsan yun yung ginawa ni Peter, di ba? Sabi niya, mamamatay ako 3 days, magre-resurrect. Ay Lord, wag. Over my dead body. Hindi. Di ba? Kahit sino pa yan. Sabi ni Jesus sa kanya, get thee behind me, Satan. Plano ni Lord yun na mamamatay talaga siya. After 3 days, siya ay magre-resurrect, tapos pipigilan mo yon, di ba? Parang no way, Jose. Kasi kapag ginawa yun ni Peter at pinayagan siya ni God, di wala tayong salvation. Kasi yung will of God ay para sa kaligtasan palagi. Di ba? So, kaya nga makikita mo, hindi nag-pray si Hindi nag-pray si Noah na, sana hindi, Lord. Di ba? Payagan mo na lang na gumawa sila ng balsa, kaya kumuha sila ng kahit ano lang, yung empty bottle ng Wilkins, di ba? Para doon na sila. Hindi ganoon. Si Abraham, nakipag-bargain kay God bago puntahan ni God yung Sodom at Gomorrah. Pero, alam ni God nakarapat dapat siyang hatulan. At tama siya. Kasi bakit? Pag may 10 na matuwid, okay lang ba? Oo, sige, okay, 10. 50, bumaba hanggang 10. Sige, bargain mo pa. Di 10, okay na. Di ba? Ang daming tao din, posible nang walang 10. Wala. Kasi 3 lang yung matuwid. Kasi hindi magbibigay ng judgment si Lord na medyo malasado. Kasi alam niya yung, di ba? Nakakaalam siya. Kaya kapag merong judgment,
from God, alam mo na may nangyayari. Di ba? So anong gagawin natin? Pag-pray mo yung sarili mo, kapag nangyayari yung mga bagay na ganito. Di ba? Lukayin mo na yung kalagayan mo. Ihanda mo yung sarili mo. So, yan yung judgments of God. Number 3 is the final judgment of God. Aside from these little judgments, pero hindi siya little kasi pumapatay siya, sumisira siya. Di ba? May final judgment of God, the big one. Di ba? Katulad ng hinihintay natin, na sana wag nang dumating. Okay, the final judgment of God. Sa Amos 4, nandito ulit yung listahan ni Lord ng judgments niya. Little judgments here and there. I give you cleanness of teeth. Kapag malinis yung ngipin mo, hindi ka kumakain kasi wala kang tingay. Ibig sabihin ng cleanness of teeth dito, wala kayong pagkain, may famine. Binigyan ko kayo ng famine, di ba? I also withheld the rain from you. Sila yung maasa lang sa tubig ng ulan para sila kasi walang National Irrigation Administration pa noon eh. Di ba? So ulan lang. Wala kayong ulan, so wala kayong ani, wala kayong kakainin. Verse 9, I struck you with blight and mildew. Kahit na meron kayong mga tumubong mga pananim, may peste. Kasi yun yung blight and mildew. Kaya wala kayong masyadong aanihin. Maapektuhan ulit kayo. I sent among you a pestilence, pandemya. Okay? Magbasa lang tayo ng history ng medicine or yung history ng mga sakit, ang daming pandemya. Iba-iba. Diba? Maraming mga pangalan sila. Pandemya, epidemya, endemya. Pero lahat yun dahil sa sakit at nakamamatay sila. Pandemic, epidemic, endemic. Diba? So verse 11, I overthrew some of you. Basta namatay na lang yung ilan sa inyo. Akong gumawa nun. Diba? So, ginawa ko lahat yan. Bakit ginagawa ni Lord yun? Ano to? Nagpa-practice shooting siya? Ano? Nagtitrip lang itong God na to? Wala tayong magawa, tapos pinipitik-pitik niya tayo, namamatay tayo. Yun ba yung dahilan? Nakita na natin kanina, di ba? Kasi may kasalanan eh. Hindi nagja-jive yung unholiness, unrighteousness with the holy God. Hindi pwedeng mag-jive yun. Di ba? Parang ikaw, hindi ka pwedeng tumira sa isang kalagayan na may palaging kumukontra sa'yo. Lalo na kapag sa akin to eh. Di ba? Nakikiano ka lang dito, tapos ikaw, ganun yung mangyayari, di ba? Tapos God to, dapat meron kang, nakaganon ka sa God na to, meron kang takot na ganon, hindi yung appear God, Daddy. Tatawagin mong Daddy God yan. Di ba? Who are you? Wala ka namang may dadagdag sa God na to para maging masaya siya. Wala. Nandyan siya para sa atin. Di ba? Pero tratuhin natin siya ng maayos. Sa palagay natin, based dito sa ating mga pinag-uusapan, yun yung nangyayari from time to time sa sanglibutan. Namimitik si God para masabing, alam mo ba kung sino may-ari nito? Pupunta kami sa buwan, di ba? Si Jeff Bezos nakapunta na sa outer space. Yung may-ari ng Virgin pumunta na sa outer space. Papunta na rin dun si Elon Musk. Gagawa daw sila ng tahanan nila dun. Either sa buwan, sa outer space, o sa Mars. Sabi ni God, dito tayo titira eh. Sino nagplanong pumunta doon? Di ba? Alam mo kung paano pumunta doon sa outer space, yung inner space ng heart mo nga, hindi mo mabisita eh, kung ano yung problema niyan. Okay? Anong dahilan kung bakit He's giving all these judgments to the people? Sabi niya sa verse 6, at bawat mga verses na yon, yet you did not return to me. The sole purpose of these little judgments is for them to repent. Mapansin mo lang, nandito pala yung malaking God. Di ba? I-reject mo yung kanyang kalooban, nandyan siya, ang laki-laki niya, hindi ka natatakot. Parang ganito yung nangyayari noon, ngayon, at sa susunod. So, if you do not want me, hindi ka babalik sa akin, ano gagawin ko? You want your wandering, di ba? Gusto mo lang gumalagala kung saan-saan, anong mangyayari? Sa verse 12, hindi indefinitely pagbibigyan niya yung ganon. Therefore, thus I will do to you. Gagawin ko yon, yung mga judgments na yan. Because I will do this to you, prepare to meet your God. Yung final na pwedeng makatagpo natin, aside from famine, pestilence, war, etc.,
para lang makuha niya yung ating pansin. Bumalik ka na sa akin kasi mapapasama ka. Bumalik ka na sa akin kasi mapapahamak ka. Ayaw mo pa rin? Okay, we will meet. Mahirap makamit up si God. Di ba? Okay lang yung mga resellers ng mga Lazada at mga Shopee. Okay yun. Pero ito, hindi. Kasi kapag nakamit up mo siya, judgment mo yun. Final judgment yun. Heaven or hell and it's final. No ifs, no buts. Final na yun. Di ba? At nakita natin kanina, according to your deeds and works, doon yung tayo judge. Ano ngayon yung magiging chance natin? Wala tayong chance. So lahat ng ito is chances. Chances after chances after chances. Yung 10 mga salot, chances after chances after chance. Ng buong Egypt, lalong-lalo na ni Pero. Hindi dahil mapusok si God tapos nagtitrip siya. Kundi yun ay binibigay niyang time. Okay, wag munang buhos lahat. Di ba? Kinakailangan nila magsisi. That's love, that's grace. Di ba? Kahit karapat dapat na. Di ba? So, prepare to meet thy God. Yun na yung susunod. And that's the final judgment. That's the final judgment. Saan nangyayari yung unang judgment na ito? Alam mo bang nangyayari ito ngayon? As we speak, as we sit, wherever we are. Sa 1 Peter 4 verse 17 to 18. For it is time for judgment to begin at the household of God. Ang judgment, bago yung final judgment, ay nangyayari na actually, binibigay na ni God yung judgment sa kanyang simbahan. Kasi tayo yung lumapit kay God at nagpakumbaba at binigyan niya tayo ng eternal destiny. At ang eternal destiny natin ay Kingdom of God. Di ba? Kaya lang, dito din sa household of God, masasala. Napifilter yung mga tao. Yung mga may faith at wala, yung mga disobedient at obedience, nasasala siya sa household of God. Dito talaga nakikita kung sino yung susunod at hindi at magpapatuloy at hindi. Sa household of God. And if it begins with us, sabi ni Peter, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? Paano yung mga disobedient? Paano na sila? Sabi niya, if the righteous is scarcely saved, very rare yung masisave sa church. Kasi hindi sila nagpapatuloy. Lalong-lalo na ngayon, kasi ang dami-daming mga distraction ng mga tao, even the church people. Even yung mga believers, even yung mga spirit-filled. Di ba? Nasa palagay nila, isolated, quarantine. Hindi ako nakikita ni pastor. Wala yung mga brothers and sisters. Ano gagawin ko? Gagawin ko yung gusto ko. Anong mangyayari? At ang sabi niya dito, yun nga mga hindi nag-uubi ng gospel of God, i-judge sila. Pero alam mo ba, ang judgment nangyayari na sa Church of God. Okay? At kung very rare yung pwedeng makalusot dito sa judgment of God, sa church, how much more, sabi niya, sa mga ungodly and the sinner. Patay. Di ba? Ano ang time ngayon? Hindi ito time para pumunta tayo dun sa mga kuweba natin tapos enjoy natin yung isolation. Ito yung time na bisitahin natin yung ating mga paglalakad. Ito yung time na reviewin natin yung ating mga sarili. Kasi ito yung time na ako ba Lord yung isa sa mga ginajudge mo? Hindi. Kasi ang judgments ay in and out of the church. Hindi lamang ito sa labas ng simbahan. Okay? Kaya tingnan natin yung mga paglalakad natin. Tingnan natin yung mga commitments natin. Tingnan natin yung faith na sinasabi natin. Baka yung no faith at ikaw na may faith ay pareho lang kayo. Yung may no love at ikaw na walang love at may love ay pareho lang kayo. Tingnan natin yung mga sarili natin. Kasi pwede po tayong mag-step back at hindi tayo mag-march forward. Ito yung gagawin sa atin ng ating kalagayan. Nasa palagay natin, yung ating paglalakad ay ganun pa rin. Pero kung titingnan mo yung paglalakad mo ng Katolika, ganun pa rin ako dati. Anong pinagkaiba? Yung commitment ko ay ganun pa din. Yung faith ko ay ganun pa din. Ito yung time na dapat nire-review natin yung mga sarili natin. Di ba? Kasi ito ay life and death. Actually, eternal life and death ang nakataya dito. What will be the outcome? Sabi niya, for those who are disobedient. In the church and outside the church. Okay? Sa 2 Chronicles 7 verse 14. This is God's grace and God's amnesty. Bakit ko sinasabing review yung walk mo? Review your life in the Lord. Ever since na ikaw ay lumapit sa Panginoon. Why? Kasi ngayon, pwede mong makita, oo nga no, ito na yung nagawa ko, ito na yung narating ko. Oo nga no, ito yung mga failures ko.
Ito yung mga kulang ko. Therefore, pwede mo nang mapunuan yon. Pwede mo nang maayos yung sarili mo. Kasi why? Hanggat hindi dumadating si Lord, hanggat hindi ka namamatay, chance yun. Chance yun to be better. Chance yun to change. Chance yun upang magpatuloy sa mabuti. At makita mo yung tama at mag 160 degree ka. Turn. When I shut up the heavens, sabi ni Lord dito, so that there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people. Sino ang nagsisend ng rain? Si Lord. Sino ang nagkukuman ng locust? Si Lord. Sino ang nagsisend ng pestilence or pandemya among His people? It is God. Nung unang panahon. So why think na hindi niya kayang gawin yan ngayon? Anong special sa panahon natin at sa atin? Kumpara sa mga tao nung unang panahon. Has God changed? Hindi pa siya nagbabago kasi hindi siya nagbabagong God. Di ba? Ang kanyang pakikitungo sa sin at sinful ay ganun pa din. Hindi nagbabago yun. Pero, ito yung cambio sa verse 14. Sa nakakaalam, pwede niyong kantahin. If my people who are called by my name humble themselves, pray, seek my face, turn from their wicked ways. Yung apat na requirements na yan mula sa Panginoon. If you are among the people of God, believers, obedient, pero failing, pero lukewarm, pero nagbabago na yung faith, nagbabago na yung commitment, you can still have yung turnaround ng buhay natin. Humble yourselves. Sabi niya, pray, seek my face, turn from their wicked ways. Kasi pwede tayong, sumasama sa crowd. Di ba? Pero isang araw, isa-isa tayo nahaharap sa Panginoon. So wag yung crowd yung maging standard natin, si God yung standard natin. Kung yung sinasabi ni God, hindi natin naaabot, go on. Hindi yung, buti naman ako kaysa yung brother na yon. Buti naman ako kaysa yung sister na yon. Very poor, very low yung standard mo kapag gano'n. No wonder, baka mali ka na. Di ba? So, sabi niya, kapag pinadala ko yung mga bagay na ito at hindi yun mapipigilan, but, ito yung malaking but, if they humble down, pray, seek my face, hindi lamang seek the blessing of the Lord. Di ba? Don't gather to seek the blessing of the Lord. Seek the blesser. Isik natin si God. Huwag lang yung ibibigay niya. Huwag lang yung kanyang kayang gawin. Isik natin si God. When was the last time you seek for God? When was the last time na nag-pray ka na, God, ikaw lang yung gusto kong makausap. Ikaw lang yung gusto kong hingin, yung presensya mo. I mean, we have to be honest. Di ba? Sa ating mga kuweba, sa ating isolation, tayo ba talaga yung nagpipray just for God? Just for God? Yung sinisik talaga natin siya, di ba? Pag ginawa natin ito, mayroon siyang tatlong gagawin. He will hear, He will forgive, He will heal. Ito yung turnaround nung kalagayan na mahirap, ng pestilence. Ito yung kalagayan ng plagues at iba pa na magte-turn around. Because people are repenting. Because people are seeking after God. Hindi sila nagsisik. Oo, mag-seek tayo ng vaccine. Mag-seek tayo ng cure. Why not? Normal yun eh. Human na paraan yan. Pero yung Christian na paraan, they will seek God. They will seek God. And He will hear, and He will forgive, and He will heal. Diba? Hindi po ako galit, nagpapaliwanag lang. So yan yung the judgments of God. And why He is judging, at kung ano yung dahilan. Diba? Yung final judgment, dapat wala ito dito kasi tapos na to, diba? Hindi, meron pa po yan. Yung final judgment yung susunod sa 4 divisions. Ay, tapos na pala yun. Yung mercy before judgment na tayo. Okay? Pero alam mo, bago siya magbigay ng judgment, meron siyang mercy. Bago si Jesus Christ maging judge, savior muna siya. Bago siya dumating na king, siya muna ay lamb. Bago siya dumating na lion, dumating muna siyang lamb na sacrifice. Okay? Ito yung God's amnestia. Okay? Yung grace niya. Ezekiel 9 verse 4. Bago i-judge yung Israel, yung Jerusalem, ito yung sinabi ni God. And the Lord said to him, merong mga angels dito. Sabi niya, pass through the city, through Jerusalem. Put a mark on the foreheads of the men who sigh and groan over all the abominations that are committed in it. Ang sinabi ni God dito, ang instruction niya dito sa mga angels, tatakan ninyo yung mga noo ng mga tao na
nahihirapan sila dahil sa karumal-dumal na ginagawa ng mga tao sa paligid nila. Nasasaktan sila sa mga kasalanan ng iba. Sila ay nahihirapan pag nakikita nilang makasalanan yung ibang mga tao. Sila yung tatakan nyo. Interesting, di ba? Kasi kahit sa Old Testament, nagtatatak si Lord. Sa New Testament, alam natin yung tatak ng Panginoon, yung Holy Spirit. Di ba? Pero dito sa Old Testament, meron din daw. Sa verse 6, sabi niya, pagkatapos nilang matatakan, kill old men outright. Kaagad, patayin niyo yung mga matatanda. Young men, maidens, little children and women, sabi niya. But, ito yung big but, touch no one on whom is the mark. Yung may tatak, huwag niyong sasalingin. Don't touch. Okay? No tangere. Kasi yun yung no limit tangere, di ba? Touch me not yun eh. So, touch no one. Kapag may tatak, huwag niyong papatayin. Ibig sabihin, sila ay free of judgment. Itong may mga tatak. At sabi niya, begin at my sanctuary. Doon sa aking templo, doon kayo magsimula. Hindi, sandali lang Lord. Kasi di ba yun yung mga bayan mo? Well, doon ka magsimula. Kasi palaging the judgment starts or begins sa household of God. Sa palagay natin, free na tayo, hindi na tayo hahatulan. Kasi kapag dumating si Lord, lilipad na tayo. Wala na tayong judgment. No. Nandito yung judgment natin. Every day ng buhay natin. Ini-scrutinize ni Lord ikaw. Akala mo, brother lang yun na nagpapaalala sa'yo. Akala mo, pastor lang yun na nagsasabi sa'yo. Si Lord yun. Lalong-lalo na kapag totoo yung sinasabi nila. Okay? So sabi niya, so they began with the elders who were before the house. At maraming namatay dito. Even among the people of God. Maraming namatay dito. Okay? Ezekiel 22 verse 30. Bago dumating si Nebuchadnezzar ito, yung Babylonia. Tapos sila ay gawing mga captives sa Babylonia, including si Daniel, 'di ba, si Meshach, Shadrach, Abednego, etc. Sabi dito ni Lord, I sought for a man. Naghanap ako ng isang tao among them who should build up the wall and stand in the breach. Ang picture dito ay may wall, okay, ng city. Kapag walang wall yung city, madaling mapasok ng kaaway, pero butas. Pwedeng pumasok yung kaaway or even spies. Pag pumasok sila dyan, alam na nila yung kalooban ng city. Mapapasok na nila siya. So sabi niya, naghahanap ako ng mga karpintero, naghahanap ako ng gagawa ng wall na nasira para hindi tayo mapasok. Sino yung papasok? The Lord and the judgment of God. Diba? Sabi niya, that I should not destroy it. What's the problem? But I found none. Walang tao to stand in the gap. Walang tao na mamamagitan sa mga tao na hatulan ni God. Sino yung mga tatayo? Yung mga nakakaalam na mayroong paghatol. Yung nakakaalam na yung God ay righteous. Delikado ka. Yung nakakaalam na mayroong paparating. Sino yun? Tayo yun. Wala nang iba. Hinatulan ka na eh. Hinahatulan ka na eh. Alam mo yung paghatol ni God. Nakukondem ka nga eh. Nagsusurot yung budhi mo eh. Yung mga tao sa paligid natin, hindi. Habang nakaharap sila sa rebulto nila, nakatalikod sila sa Panginoon. Pero walang epekto yun sa kanila. Sinong magsasabi nun? Saan sila pupunta? Nandiyan na yung COVID do. Paano kapag judgment talaga ito ng Panginoon? Na kahit anong gawin mo, mag-mutate siya ng mag-mutate. Mamaya, sa isang COVID variant, lahat na yun, ng letter ng alphabet ng Greek. Alpha hanggang, ano bang dulo? Hindi, zeta na nga eh. Lambda, zeta, iota, kung ano-ano na. Paano kapag naging hybrid, iisa lang pero nandun silang lahat. Anong gagawin ng mga ng BioNTech? Anong gagawin ng COVAX? Walang magagawa yung tao. Sinasabi ni Lord, gaano pa man yung katalinuhan mo, gaano pa man yung kagalingan mo, no way, Jose. Pag hindi mo ko hinanap, hindi mo ko pinahalagahan, wala talagang karunungan yung sanglibutan. Kasi ang karunungan ay starts with the fear of the Lord. Alam mo kung bakit naapektuhan ka sa pinag-uusapan natin ngayon? Because the Lord wants you to hear this. May trabaho tayo. Sino magdadala ng amnestia? Sino yung magtatatak sa mga tao?
Sino yung magtatayo sa pagitan ng tao at ng Diyos? Sino yung karpintero na tutulong sa mga tao pang hindi sila mapasok at sila ay maligtas? The Lord is looking, is searching, nakatingin siya sa atin, pero tayo ba yung magsasabing, Lord, here am I, send me. Pero nakakatakot, Lord eh. Pero kung ano-ano pa. May internet. Di ba? Utang na loob, nasa internet ka na araw-araw. Okay? Ang dami-dami nating pwedeng makontak, ang dami-dami nating pwedeng magawa. Okay? Maring short na yung time ng ibang mga taong makakausap natin. Who knows? O tayo mismo. Therefore, sabi niya, dahil walang mag-stand sa gap, walang mag-represent sa akin at sa tao, walang mag-represent sa tao at papunta sa akin, therefore, sabi niya, I have poured out my indignation upon them. Ibubuhos ko yung galit ko sa mga tao. I have consumed them with the fire of my wrath. I have returned their way upon their heads, declares the Lord. Napakaganda po na tayo'y blessed. Napakaganda po na pag nagpipray tayo, nakukuha natin yung blessing, nakukuha natin yung answer sa prayers natin. Pero alam mo ba kung bakit? Why the Lord is blessing you? Kasi may nangangailangan ng tulong at hindi blessing yung hinahanap nila kundi salvation. Yung pinakabagay na taken for granted malamang sa gitna natin. Di ba? Yun yung amnestia ng Panginoon na meron na tayo matagal na. Hindi po ako nagalit, nagpaliwanag lang. God has the right to judge. Check. The judgments of God, check. The final judgment of God, check. Mercy before judgment, check. Lalong-lalo na kapag gagawin mo yung part mo. Gagawin mo yung part mo. So God's judgments. Why is it right for God to judge and how? Now you know. Now we know. Meron tayong gagawin after this. Lord, salamat sa iyong salita. Ikaw ay matapat, ikaw ay hindi nagpabaya sa amin, ikaw ay naglaan, nagbigay, nagligtas. Alam namin yung daan, Panginoon. Marami pang ligaw. Tumatawag, Lord, yung mga tupa mo na hindi pa nakakarating sa iyo. Anong magagawa ng maliit na grupong ito, Panginoon? Anong magagawa ng Christ life, Lord God? Mayroon, Panginoon, kasi ang boses mo, Panginoon, ay pwedeng marinig ng mga tupang ito at pwede silang humayo, Panginoon, at ang iba, Panginoon, ay sila, Panginoon, ay makabalik sa tahanan. Sila, Panginoon, ay matagpuan at makuha, Lord God, sa mga kalagayang mahihirap at mapapanganib, Panginoon. Bago maging huli ang lahat, kami, Panginoon, ay tinawag ilaw ng aming generation. Lord, guluhin mo yung aming mga plano, Panginoon. Yung aming mga comforts, gawin mong discomforts para lang maintindihan namin itong bagay na ito. Para hindi lang kami working for ourselves and our loved ones, kundi working kami para sa iyong layunin, para sa kaligtasan ng ibang mga tao. Maraming salamat, Panginoon, na up to this time, ikaw ay mapagbiyaya sa bawat isa sa amin at alam ko magpapatuloy ka pa. Maraming salamat, Panginoon, dahil liliwanagan mo yung aming mga daraanan, gagawa ka ng mga appointments ng mga taong naghahanap sa iyo. Gawin mo kami, Panginoon, na makakita at maging sensitibo. Lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay binibigay namin sa iyo, pagpalain mo, lahat ng aming mga kalagayan sa mga susunod na araw, lahat ng aming mga pinagkukuhanan, lahat ng aming mga relationships at mga families. Salamat sa pagpapatuloy na pagpapala mo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.